So, sabay-sabay natin basahin ang salita ng Panginoon sa Philippians 3:4-16. Let's begin. Though I myself have reason for such confidence, if someone else think they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people in the tribe of Benjamin, Hebrew of Hebrew, in regards to the law of Pharisee. As for sale, persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. We now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss Because surpassing word of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ. And we found him, not having a righteousness of my own, that cost but which through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection, participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining the resurrection from the not that I have already attained this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold that which Christ Jesus took hold of me. brother. I do not consider myself yet to have taken hold, But but one thing I do, forgetting what is behind, straining toward what is ahead. I press press on on toward goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us then, who are matured should take such And and if if at for some some point point you you think think different different, to that too will. God will make clear to you. Only let us live to what we have already attained. So, pagpalain tayo ng Panginoon. Let's pray. Dakila't magpalang Diyos, Ama namin na makapangyarihan. Nabasa na po ang iyong banal na salita sa aming kalagitnaan, na kung saan ang iyong salita na dito namin kukunin ang mensahe na gusto mong ipahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. At nakatayo na rin ang iyong lingkod, gamitin mo ang aking dila at bibig upang ipahayag ang katotohanan para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. And let it be, Panginoon, na bawat salita na mamutawi sa aking labi, bawat linabag ng iyong salita na may pahayag sa hapon na ito, ay tumimo sa puso ng bawat isa at handa na sumunod, gawin ito para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Help us, Lord, to continue serving you, following you, until we reach the finishing line where you are there waiting us and welcome us, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng kalwalhatian at pasalamat, sa pangalan na iyong Kristo ang aming dalangin. Amen, amen, and God bless you all. Bukas ng gabi ay ating sasalubungin at iiwanan ang taon 2016 at i-welcome ang taon 2017. Pag ganitong bagong taon, naiisip nyo ba na gumawa ng New Year's resolution ninyo? Kung gumagawa kayo, ang tanong, natutupad nyo ba? Kung hindi rin nyo lang matupad, huwag ka na kayong gagawa. Dahil lalo lang kayong magkakasala sa Panginoon. That's right? So, actually, kami nung aming kabataan, ito ang aming ginagawa. Sinusulat sa papel, pag ginawa namin yung bonfire around 2 o'clock ng umaga, ay susunugan din namin.
Ang tanong ng bawat isa, bakit natin susunugin? Upang sa ganun hindi na natin balikan. Totoo naman, pero sa akin at sa aking barkada, pagkalipas lang ng ilang araw, linggo o isang buwan, nalimutan na yung New Year's resolution at balik sa dating buhay. Na dati, goodbye San Miguel, goodbye Jen, pero pagkatapos na isang buwan, welcome Jen. So, wala rin nangyari. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil mula sa salita ng ating Panginoon, ang topic natin ngayon ay, where are you? Where are you now? Nasaan ka na ba? Nasaan ka na ngayon? Nasaan nga na ba kayo? Siguro sabi niyo, pastor, kaharap mo ako eh. Totoo naman. Dito tayo, ipon-ipon sa tahanan ng Diyos upang magkaisa na magpupuri sa Kanya. At malayo na nga ang inyong nalakbay. Nasa Pilipinas kayo, ngayon andito na kayo sa Bahrain. Pero hindi yon ang gusto ni Apostol Pablo na tuklasin natin. Kundi ang mas lalong gusto ng ating apostol ay saan na ba tayo sa spiritual life natin? Saan ka na nakarating sa iyong spiritual life, sa iyong Christian life? Saan ka na ba? Saan ka na ba? Ito ang gusto ng Panginoon na mula sa kanyang sinulat para kay Pilipos, sa mga taga-Pilipos, na gusto niya na pag-aralan natin at gagawin din natin. So mula sa kaya ating binasa, may 3 bagay na aking ipipresenta sa inyo. Or, sabihin ko na lang na si Apostol Pablo nagpipresent sa inyo, through me. O ang Panginoon ang nagsasabi sa inyo sa pamamagitan ko sa hapon na ito. Una, let us forget those things behind. Let us forget those things behind. Kailangan natin limutin ang mga nasa likuran natin, ang ating mga nakaraan, frustration man o ano pa man, kabiguan man, sa mga binata at dalaga na nabigo, forget it. Let us move on. Alam niyo, maraming tao na hindi nakaka-move on sa iba't ibang bagay. Halimbawa, may nagkatampuhan, ang hirap nila mag-move on. Hindi nila malimutan kung ano yung dahilan, bakit sila nagkatampuhan. Mayroong kagalit, hindi malimutan yung dahilan kung bakit nagalit, bakit siya nasaktan. Bagamat yung kabilang banda ay humingi na ng tawad at ibinigay naman ng kapatawaran, pero sa kanyang kaloob-looban, may araw ka rin. Ganun ba ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid? No. Ang gusto ng Panginoon, forgive and forget. Pero bakit maraming tao na hindi nakakalimot doon sa mga pasakit na kanilang pinagdaanan? Uy, may nagtuturo doon na nakita ko. Tinuturo yung katabi niya. Hindi ko kayo pinapatamahan. Pero ito ay salita ng Panginoon. Ay kung tatamaan kayo,
By puri ng Diyos, gumising ka. At gawin mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Inuutos sa iyo ng Panginoon, forget it and forgive. Amen. Hindi ako nagagalit, ha? Baka sabihin naman, kung muna pa lakas yung boses ko, sabi na naman, galit na naman sit matanda. Hindi naman. May galit ba na nakangiti? Okay. So, let's forget those things behind. Bakit ganun na lamang ang naisin ni Apostol Pablo na ihayag sa atin ang mga bagay na ito? Ano ba yung mga bagay-bagay na gusto ng apostol na kalimutan? Doon sa binasa natin, sa from verse 4 to 6, ay sinasabi doon na yung kanyang pinanggalingan, his origin. Unang-una. Siya ay Hebreo, at ang kanyang katapatan sa batas. Dahil sabi niya doon, kung sa batas ang pag-uusapan, faultless or blameless. At sa religious activities niya, ay talaga naman na masidhi yung kanyang pagsunod, paggawa. Sa katutunan, ay pinirsikot niya ang church. Dahil sa kagustuhan niya na maipakita sa Diyos yung katapatan niya sa paglilingkod sa Kanya. Na although hindi niya alam na yung kanyang ginagawa ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. So, sa inyo, ano yung mga bagay na dapat ninyo nang kalimutan? Sa buhay natin, tayong mga Kristiyano na, or mga Kristiyano nga ba kayo? Ha? Church, andyan po ba kayo? O nabibingi na kayo dun sa aking boses? So, kung tayo mga Kristiyano na, tayo namumuhay na bilang anak ng Diyos, mayroon yung mga bagay na dapat nating kalimutan at ibaon na sa limot. Amen? Handa ba kayong limutin, ibaon sa limot, yung bagay na yon? Or, dala-dala nyo pa rin hanggang ngayon. Pasan nyo pa rin hanggang ngayon. Ano ba yung pinagtitiwalaan mo sa iyong sarili? Ano ba yung pinanghahawakan mo? Marahil sabi nyo na active naman ako sa pag-attend ng service. Active naman ako sa LJ, Bible Study. But is that enough? Katulad na Apostol Pablo, active naman siya sa mga religious activities na dapat niyang gawin. Aktibo siya. Ikumpira mo ang sarili mo sa kanya ngayon. Aktibo ka? Yes, purin po ang Panginoon sa bagay na yan. Pero nawa, yung pagka-aktibo mo ay hindi panlabas lang. Amen. Kundi taos sa puso mo. Lahat ng iyong ginagawa, hindi mo gagawin para lamang ikaw ay mapuri o may taas. Kundi lahat ng iyong gagawin ay gagawin mo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 10:31 na everything you do it all for the glory of God. So nawa, sa pagkaaktibo natin sa mga ministry na where we are, ay aktibo tayo dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Tayo'y tapat sa Kanya. Tapat ng mga anak niya.
So bakit nga gustong limutin ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito? Yung kanyang origin at lahat-lahat na sa kanyang nakaraan na katulad nga sabi niya, kung ang iba mayroon silang pwedeng panghawakan at pagkatiwalaan sa laman, mas lalo ako. Mas lalo ako. Pero ang sabi niya, pero lahat ng ito ay itinuring ko na mga basura. Garbage. Rubbish. Meaningless. For what reason? Bakit? Na itinuring niya ng mga walang kabuluhan yung mga bagay na yun na kanyang pinanghahawakan sa kanyang buhay on that time. Para lamang makamit niya si Kristo sa kanyang buhay. Para mapasakan niya ang Panginoon. Kaya gusto niya lahat na limutin ang mga bagay na ito. Dahil ito ang magiging hadlang niya sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Ito ang magiging hadlang niya upang mapasakan niya ang Panginoon. Upang makamit niya yung amazing grace and amazing love ng Diyos para sa kanya. From verse 7 to 11, basahin niyo ulit sa Biblia ninyo kung may dala kayo. At alam ko yung iba walang dalang Biblia. Cellphone ang kanilang dala. Kaya pag sabi, labas natin ang ating Biblia, buklatin natin, imbis na Biblia, cellphone. Dahil andun na nga naman. High-tech ngayon eh. So andun, yung mga bagay-bagay na gusto ni Apostol Pablo na ipalit doon sa mga bagay na kanyang pinanghahawakan at pinagkakatiwalaan sa laman. Na itinuring niya na lahat ng ito ay basura. Walang kabuluhan. Dahil sa mga bagay na ito, dahil gusto niya na makamtan ang ating Panginoong Kristo. Gusto niya na malaman ang kapangyarihan ng Panginoon. Gusto niya na malaman ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. At gusto niyang makihati o makibahagi sa hirap na dinanas ng ating Panginoon noong andito pa sa lupa. At gusto niya matulad doon sa kamatayan ng ating Panginoon. Na upang sa ganon, sa pamagitan nito, ay mabubuhay din muli na kagaya ng pagkabuhay ng Panginoong Kristo. At mamuhay na kasama niya ang Panginoon doon sa kanyang kaharian. Ngayon, mga kapatid, handa ba kayo nalimutin ng mga bagay na yung nakaraan at ipalit si Kristo sa mga bagay na yon? Kung ginawa nyo na, then purihin ng Panginoon, pagpatuloy ninyo. Kung hindi nyo pa ginawa, now is the time, gawin nyo na. Amen? Ngayon na ang panahon, gawin mo na, bago ka mahuli. So let's move on. Let's move on. Huwag tayong titigil at huwag tayong paharangan sa mga bagay-bagay na ito. But let's move on upang makamit natin si Kristo at makatulad niya, mamuhay na katulad niya, mabuhay na muli na katulad niya, lalo tigit
na mamuhay na kasama niya doon sa kanyang kaharian. Gusto niyo ba yon? Narinig niyo ba ako? Kung gusto ninyo, then we must forget all those things na gusto tayong hadlangan o magiging hadlang para sa atin upang ating makamit ang biyaya ng ating Panginoon. Lahat ng ating pinagtitiwalaan sa laman, itapon natin. Amen. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagtitiwalaan ninyo sa inyong katawan o pinanghahawakan ninyo. Pero matuto tayo dito sa gusto na Apostol Pablo na gawin natin. Tularan natin siya, itapon natin lahat ng bagay na yon upang makamit natin si Kristo sa ating buhay. Okay? So, pangalawa, sabi doon, let us move on or let us pressing on. Let us go forward. Keep going. Sa 13 ang sabi niya doon na let us press on for the things ahead or before us. To reach those things before or ahead of us. Ano ba yung mga bagay na nasa ating harapan na dapat nating pagsikapan na abutin? Katulad ng mga sumasali sa paligsahan, anumang klaseng patimpalak, lalo tigit sa mga takbuhan o bikeathon o ano paman na mayroong finishing line. I believe na tayo ay may finishing line din. Kaya nga sabi nga, I press toward the mark, which is the finishing line. I press toward the goal. Yung adhikain mo. And to win the prize for the high calling of God in Christ Jesus, which is our salvation and our eternal life with Him in His kingdom. Those things are before us. Andun na naghihintay. I believe na lahat tayo ay nag-umpisa sa iba't ibang panahon sa ating Christian life. Marahil iba sa inyo, mga 10 taon na, mga 20 taon na, o sigit pa. Ilan sa inyo, mga 5 taon na, 2 taon, or 1 taon pa lang, or nag-uumpisa pa lang. For me, I start in my Christian life in the year 1961. At mula sa taong yon hanggang sa ngayon, I never stop to following Christ. I never stop to serving Christ. I never stop to do the things what God wants me to do for His own glory. Hindi ko tinataas ang aking sarili. No. Kung bakit nasabi ko ito, ay para maging encourage sa bawat isa sa atin. Na kung sa ganong tagal na nag-umpisa ako sa paglilingkod sa Panginoon, at hanggang sa ngayon, andito ako na naglilingkod sa Panginoon, naway, mapalakas, mapatatag ang inyong desisyon
na magpatuloy, na maglingkod sa Panginoon hanggang marating natin yung hangganan. That's the desire of my life. And not only for my life, even for my family, the whole family, na kami pong lahat ay makarating doon sa finishing line na ron, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay naghihintay. Mayroon ba kayong ganong hangarin, mithiin sa inyong buhay? Church, mayroon ba kayong hangarin na ganon? Na magpatuloy hanggang marating natin ang finishing line? Ngayon, nasaan na kayo ngayon? Where are you now? May narinig ako, nasa harapan mo kami, Pastor. Hindi ako nagsalita about our physical na katauhan, but our spiritual life, our Christian life. Nasaan na kayo ngayon? Saan na ba kayo nakarating? Malapit na ba kayo sa finishing line? Or kayo'y nasa kalagitnaan pa lang? Or andun pa lang kayo sa malapit sa starting point? Or kayo'y mag-umpisa pa lang? Pero does not matter. Ika nga, hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, nag-umpisa ka na mamuhay na kasama mo si Kristo. At pinakamahalaga doon, na magkaroon ka ng strong determination to reach the finishing line. Nakasama mo ang Panginoon. Actually, we cannot reach the finishing line without Christ. Kaya nga, na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. We need Christ in our life. Without Him, we cannot do anything. We cannot reach that finishing line. We cannot reach that finishing line. So we need Christ in our daily life. Not for the meantime being. Hindi dito ka lang sa loob ng church, sa tayo si Kristo. Kung ikaw ay nasa kapulungan ng kapwa mong mananampalataya, pero pag ikaw ay nasa labas na ng tahanan ng Panginoon, hindi mo nakasama yung mga kapwa mo mananampalataya, sino ka na? Who are you? Are you still a faithful Christian? Where are you? Medyo matalas man itong salita na to, pero ito ay salita ng Panginoon. Katulad sabi ko kanina, kung tinatamaan kayo, nasasaktan kayo, ay mag-isip-isip kayo. Gusto niya, dahil kayo'y mahal niya eh. Mahal na mahal niya tayo. The love of God never fail. Nagkulang ba ang pagmamahal ng Diyos sa inyo? Church, nagkulang ba ang pagmamahal ng Diyos sa inyo? Nagkulang ba ang paggabay ng Diyos sa inyo? Kayo ba'y iniwanan niya? Totoo ba yun? Dahil ang sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, but I will be with you till the end of the world. At sabi pa ng kanyang salita, if God with us, who can be against us? If God with us, anong dapat nating katakutan? Nothing. Tayo, maraming imposible. Pero sa Diyos,
lahat posible. Kaya nang inawit natin kanina, all things possible for God. Lahat magagawa niya. Sabi nga ng Panginoon, yung nasabi ko kanina na, in this world you have so many trials and tribulations. But do not afraid. Dahil pinagtagumpayan ko na lahat. So, ibig niya sabihin na pagtagumpayan niya para sa atin. Naniwala ba kayo doon? Di kayo naniwala? Na pinagtagumpayan niya yung mga bagay na yun para sa iyo? Paano ka makamove on kung hindi mo paniwalaan na pinagtagumpayan na niya yung mga bagay na yun para sa iyo? God loves you. Ayaw niya na kahit isa man sa atin ay mapawalay sa Kanya. Ang Kanyang pag-ibig, pagmamahal, kailanman na hindi nagkulang. Ang Kanyang presensya ay palagi niyang ipinapadama sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Ano pang hanapin niyo? Karoon ka ng frustration, sabi niyo, Lord, bakit ganito? Sisisihin mo ang Panginoon. Sisihin mo sarili mo. Nagkaroon ka ng frustration dahil ayaw mong sumunod doon sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Sa mga binat talaga, sinasabi nga ng banal na kasulatan na don't equally yoke to the unbelievers. May boyfriend ka, may girlfriend ka na unbelievers. So pag nabasted ka, abay kasalanan mo. Dahil hindi ka sumunod doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit hindi nyo hintayin yung ibibigay ng Panginoon sa inyo? Okay. So ang Diyos Ama ay gusto niya na lahat tayo makasama niya doon sa kanyang kaharian ng walang hanggan. According to His plan from the beginning. Dahil hindi naman tayo nilalang ng Diyos na mahihiwalay sa Kanya eh. No. Nilalang tayo ng Diyos na ang gusto niya makasama natin siya na mamuhay ng walang hanggan doon sa Kanyang kaharian. Pero bakit? Na maraming napapawalay dahil sa katigasan ng ulo. Ayaw sumunod. Nakikinig, kaya lang, pumapasok dito, lumalabas sa kabila. Hindi binibigyan ng halaga ang salita ng Panginoon na kanyang napapakinggan. Kapatid naman, kaibigan, gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang mamuhay na kasama ang Diyos doon sa kanyang kaharian? Then wag matigas ulo. Sumunod ka kung ano yung sinasabi ng Panginoon at gawin mo. Amen. Dahil gusto niya lahat tayo makarating doon. Gusto niya walang maiwan sa atin lahat sa apong ito. Gusto niya na wala kahit isa man na maiwan sa atin dito. Gusto niya, pagdating niya, pagbalik niya, ay kukunin niya tayong lahat at makasama na mamuhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Gusto niyo ba yon? Ninanais niyo ba yon? Then, move on. Press on. Magpatuloy tayo. Huwag tayong titigil. Huwag tayong titigil. Naalala niyo yung nangyari sa asawa ni Lot? Na naging pillar of salt?
Dahil sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Pero sa katigasan ng ulo, lumingon, kaya naging pillar of salt. Ganun din kay Pedro. Maalala niyo yung nangyari kay Pedro? Nung lumalakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat, sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, sabihin mo na, gusto kong pupunta sa iyo. Come. Ay, nung pag-apak niya sa tubig, hindi lumubog, hindi nabasa, at tuwang-tuwa siya. Lumalakad na papunta sa Panginoon. Pero nung narinig niya ng dagundong na alon sa kanyang likuran, tinanggal niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Ano nangyari? Nakapagpatuloy ba na lumakad? No, lumubog. Gusto niyo bang lumubog? Gusto niyo bang maging pillar of salt? Then, don't look back. Just fix your eyes unto Jesus. Yan ang sinasabi ng Hebrew chapter 12. Fix your eyes unto our Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Okay? So last, continue where you are now. Keep going, go forward. Continue where you are now. Sabi dun sa verse 16, andun na, let us live up. Sa NIV, yun ang sabi niya, let us live up. According to what we are attained. At ganun din sa King James, ganun din ang ano niya. Kaya lang ibang salita, let's walk. Let us walk. Where to have we attend. Pero sa today's King James Version, today's version, English version, ang sabi naman doon na, let us follow what we are follow until now. Let us follow what we are follow until now. Sa contemporary English version, ang sabi naman doon ay, let us move on unto what we heeded now. Kung ano yung tinatahak natin ngayon. So although magkaiba-iba man yung kanilang ginamit na salita, pero iisa ang patutunguhan na continue to move on until we reach the final, until we reach the finishing line. So we must continue. Katulad sabi ko kanina na iba-iba man yung sitwasyon natin, iba-iba man yung panahon na kung saan tayo nag-umpisa, pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga sa atin sa ngayon, put that in your mind, that we must have the strong determination to continue until we reach the final. Do you have that? Church, mayroon ba kayong matatag at matibay na desisyon na magpatuloy hanggang makamit ninyo o marating ninyo ang finishing line? Do you have? Nanaisin ko na magkikita-kita tayo doon. Lalo tigit sa kayo na mga malakas na nag-amen, naway, totoo, na mayroon kayong matibay, matatag na desisyon na magpatuloy hanggang doon sa hinaharap. Ang buhay ko dito sa ibabaw ng lupa, hindi ko alam kung gaano pa kahaba. Pero habang andito ako, I watch over you. Titignan ko kung
kayo'y nananatili na sumusunod sa Panginoon. Titignan ko kung patuloy kayo na naglilingkod sa Panginoon. Baka pagkatapos lang na isang buwan na ito, nakalimutan nyo na mensahe ng Panginoon at kayo'y tumigil na. Kayo'y pabanjing-banjing na lang. No! Sabi na Apostol Pablo, nagtutumulin ako toward the mark upang maabot yung bagay na nasa hinaharap. Dapat ganun din ang gawin natin. Huwag tayong pa-distract sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Pero, naisin natin na makarating kaagad doon. Amen. Marating yung gusto ng Panginoon na marating natin at matupad yung kanyang naisin, plinano, mula pa sa umpisa na tayo ay makasama niya na mamuhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. So mga kapatid, narinig ninyo ang mensahe ng Panginoon. Narinig nyo ang mensahe ng Panginoon, paalala ng Panginoon sa inyo. Let us forget those things behind. Let us pressing on toward the mark, toward the finishing line. And let us continue until we reach. Makararating tayo doon sa harap ng ating Panginoon. At doon marinig natin yung sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant, enter into my kingdom and live with me forever and ever. Do you want to hear that from the Lord? Then, anong gawin natin? Ha? Anong gawin natin? Forget all those things behind. Let's pressing on and continue. Go forward. Until marinig natin yung salita ng Panginoon na, well done, good and faithful servant. Enter in my kingdom and live with me forever and ever. Ngayon, sa mga unang pagkakataon na naka-attend sa BCF, kung mayroon man, mayroon? Or sa mga, marahil nga hindi na lang ito ang una, nakaka-attend na kayo, at naririnig nyo na rin ang salita ng Panginoon, kaya lang hindi ninyo binibigyan ng importansya. Hindi nyo binibigyan ng halaga. Ang paanyaya ng Panginoon para sa inyo na gusto niya kayong makasama, na mamuhay na kasama niya doon sa kanyang kaharian. Now is the time for you to decide before you late. Kaibigan, kapatid, mag-decision ka na ngayon bago ka mahuli o bago mahuli ang lahat. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko ang katotohanan. Ang sabi ng isang kanta kanina, call upon the name of the Lord and you will be saved. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Now, kapatid, na hindi pa nakapag-desisyon noon, ngayon mag-desisyon ka. Sinasabi, ang salita ng Panginoon, call upon the name of the Lord, and you will be saved. At kung ligtas ka na, you have the privilege to live with God in His kingdom forever and ever. Okay? So, mayroon ba gumawa ng desisyon na mag-umpisa na ngayon na mumuhay bilang Kristiyano kasama ang Panginoon? Mayroon ba? Sa mga nag-aalangan, don't hesitate. Huwag. Mag-desisyon ka na ngayon, kapatid. Now is the time for you to decide. Dahil sabi nga ang salita ng Panginoon, now is the time
for salvation. Now is the day of salvation. Tinatawag ka ng Panginoon. Gusto niya na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at kasama niya doon sa kanyang kaharian. Pahindian mo ba ang Diyos na tumatawag sa iyo, na lumalang sa iyo, na nagbigay sa iyo ng buhay mo at lahat-lahat? Thank you sa isang kapatid na tumayo. Tumayo po tayong lahat. Lord God, naipayag na po ang iyong lingkod. Anyong mensahe na gusto mong maiparating sa inyong bayan. At salamat, Panginoon, sa isang kaluluwa na nag-response sa iyong panawagan. Nanda na siya na ikaw ay kanyang tanggapin bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. At gusto na niya mag-umpisa na mamuhay bilang anak mo na kasama mo siya, Panginoon. At ang hiling ko, Ama, samahan mo sa natitirang buhay niya, bawat sandali ng kanyang buhay sa mundong ito, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, patawarin siya sa anumang mali, kamalian, kasalanan na kanyang nagawa. Balutin mo siya sa dugo ng iyong anak na si Jesus. At sabihin mo sa kanya, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, na tinatanggap mo na siya bilang iyong anak at ibinibigay ng karapatan na mamuhay na kasama mo ng walang hanggan sa iyong kaharian. Sa mga kapatiran na andun pa yung panghihina, andun pa yung pahinto-hinto, yung kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, tulungan nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sumainyo ang banal na Espiritu ng Diyos na siya magpapatibay sa iyong, magpapatatag sa inyo upang sa ganon, sa araw na ito, ay sabihin niyo sa Panginoon, Lord, mula sa araw na ito, pinapangako ko na ako ay manatili na tapat bilang iyong lingkod, tapat na maglilingkod sa iyo, tapat na sumunod sa lahat ng iyong pinag-uutos sa akin hanggang sa ako ay makarating sa iyong harapan at tanggapin ang pagpapala na inihanda para sa akin. Yes, Lord God, pagpalain mo ang iyong bayan, patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa upang sa ganon na Diyos ay bawat isa ay patuloy na maglingkod, patuloy kaming lahat na umahon, Panginoon, at patuloy na may pakita sa aming mga buhay ang kaningningan ng iyong anak na si Jesus. Yes, Lord God, hayaan mo na patuloy naming maranasan ng iyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Purihin ka, Ama, purihin ka. Sa iyo lahat ang kalwalhatian, sa iyo lahat ang papuri kapag papuri, sa iyo lahat ang pasalamat. Sa pangalan ng Jesus itong dalangin. Amen, amen, and God bless you all.